Hindi lang sa bilang ng dami ng mga namamatay, kundi sa dami ng mga armas pandigma ang nawawasak ng Russia sa giyera nila laban sa Ukraine mula noon hanggang ngayon. Matatandaan noong February 24, 2022, sinalakay ng puwersa ng Russia ang Crimea Peninsula na teritoryo ng Ukraine na kung saan ay pumalag sila sa ginawa ng Russia sa unang bugso ng digmaan ay tila tihado ang Ukraine dahil sa malalakas na armas ng Russia. Subalit kalaunan dahil sa suporta ng mga tulad ng Estados Unidos, North Atlantic Treaty Organization o NATO at European Union o EU ay unti-unting nakababawi sila hanggang ngayon gamit at ang iba't ibang klasing drones at makabagong armas pandigma mula sa kanilang sarili at suporta mula sa iba't ibang bansa ay nakalalamang na ngayon ang Ukraine laban sa kanilang mananakop na Russia. Ayon sa General Staff ng Ukraine, mula February 24, 2022 hanggang February 2024 ay umabot na sa 6,300 hanggang 9,900 tangke at 8,000 hanggang 20,500 armored fighting vehicles ang nawasak mula sa Russia. Batay naman sa United Kingdom Defense Journal, nang magsimula ang digmaan, nasa 369 eroplanong jet fighters, 331 helicopters, 28 barkong pangdigma kasama ang isang submarine ang nasira mula sa Russia. Samantala, ayon sa Center for Strategic and International Studies, higit na sa 1,000,000 mga sundalo ang namamatay sa Russia na mas malaking bilang nito sa World War II na namatayan lamang sila ng 250,000 mga sundalo. Sa pinakahuling datos sa huling bahagi ng May 2025, ang Ukraine ay nakapagtala ng 652 tangke, 1,421 armored fighting vehicles, 72 eroplano at 35 helicopters ang nawasak. Umaabot naman sa 45,100 mga sundalo ng Ukraine ang namamatay o namatay at 390,000 ang nasugatan ayon sa report noong February 2025. Sinasabi na kaya nakalalamang ang Ukraine laban sa Russia dahil nakapwesto sila, samantala ang Russia sila ang nanakop at naging epektibo rin ang strategies ng Ukraine sa paggamit ng kanilang iba't ibang drones.